Isang magandang hapon sa ating lahat. Kamusta mga EDZ fans? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Ramdam ko ang sigla at kilig niyong lahat ngayon. Parang full charge pa rin kahit ilang araw na ang lumipas. At bakit nga ba hindi? Grabe naman kasi. Halos sabay na lumabas ang Part 92 at Part 93 ng EDZ series. Sulit na sulit ang kilig at excitement ng buong fandom. Pero syempre, habang may mga lobat sa pag-ibig, ang mga solid EDZ supporters ay tuloy-tuloy pa rin ang ngiti. Kahit anong marinig o makita, steady lang. Kasi alam nilang may lalim na ang samahan ni Kalingap Edu at Beyonce. Hindi na ito basta-basta pakilig. Ito na ang tinatawag nating real talk relationship goals. At dito nga sa Part 93, ibang usapan na talaga mga bes. Hindi lang simpleng lambingan, kundi usapang future at negosyo. Sabi nga nila, kapag ang isang lalaki ay nagsisimula ng magplano para sa bukas, ibig sabihin, seryoso na yan. At yan mismo ang nakita natin kay Kalingap Edu. Grabe yung mindset ni Kalingap Edu. Responsable, may pangarap, at higit sa lahat, iniisip ang kinabukasan nilang dalawa. Sana all, di ba? Kasi hindi lahat ng lalaki ay ganong mag-isip. Marami pa rin ang bahala na si Batman. Pero si Kalingap Edu, ibang klase, planner, visionary, at tunay na partner material. At siyempre, bago ang lahat, huwag nating kalimutang suportahan ng mga haligi ng Kalingap family, Kuya Val, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at lahat ng team na patuloy na nagbibigay inspirasyon. Salamat din sa mga reactors at supporters na walang sawang sumusuporta sa bawat kwento ng pagmamahalan, pagkakaibigan, at pagtulong sa kapwa. Ngayon, balik tayo kay Beyonce at Kalingap Edu. 2 taon na si Beyonce sa Kalingap, pero grabe pa rin ang suporta ng mga tao. Hindi maikakaila, iba ang karisma at taura niya. At habang tumatagal, lalo pang nagiging espesyal ang samahan nila ni Kalingap Edu. Para bang hindi na lang tambalan kundi tadhana na mismo ang kumikilos. Sa episode na ito, napansin ng marami kung gaano kasimple pero napakaganda ni Beyonce. Natural, hindi pilit. At si Kalingap Edu naman, ayun, yung ngiti niya hindi maitago, halatang tinamaan na talaga. Sa bawat tingin, sa bawat biro, may halong paghanga at respeto. Pero higit sa lahat, napag-uusapan na nila na yun ang tungkol sa negosyo. Oo mga bes, hindi lang basta content, kundi mga pangarap na para sa kinabukasan. Ibang level na talaga to, from kilig to goals. Si Kalingap Edu, may mga libro raw na binabasa at puro tungkol sa business at self-growth. Habang si Beyonce naman, nagsisimulang magplano kung ano ang bagay na negosyo para sa kanya. Napag-uusapan nila kung paano sila magiging financially stable sa future at yan ang patunay na hindi lang kilig ang pundasyon ng kanilang relasyon, kundi pangmatagalang commitment. Sabi nga ni Beyonce, hindi lahat para sa business kasi nangangailangan niya ng tutok, pasensya at puso. Pero iba ang dalawa, parehong may drive, parehong may disiplina. At kung matutuloy man ang plano nilang negosyo, malamang ito na ang magiging simula ng isang magandang partnership sa negosyo man o sa buhay. At alam niyo may mga fans na nagsasabing bagay kay Beyonce ang magtayo ng boutique, mga gown, formal wear, for sale or for rent. Totoo naman, sa ganda at tindig ni Beyonce, pwede siya maging sariling model ng shop niya. Imagine, Beyonce Boutique. Siya na ang may-ari, siya pa ang muse. Bongga! Habang si Kalingap Edu naman, nakikita ng lahat na seryoso talaga sa pagbablog at pagtulong. Pero alam mo rin na sa likod ng kamera, nag-iisip na siya kung paano magpapatatag ng negosyo na makakatulong hindi lang sa kanila, kundi pati sa iba. May mga libro, plano at research siyang ginagawa, quietly working for the future. Hindi niya pa sinasabi lahat pero ramdam mo, may malalim na dahilan sa bawat kilos niya. At syempre, sa lahat mga ito, naandun si Beyonce. Hindi lang partner sa love life, kundi magiging kanang hamay sa negosyo at sa buhay. Siya yung taong mapagkakatiwalaan, taga-suporta at tagapayo. Kaya nga marami ang kinikilig.
Hindi lang dahil cute silang tignan, kundi dahil totoong-totoo yung samahan nila. May usapan pa nga silang 4 to 5 years from now kung saan unti-unti na nilang ubuuin ng pangarap na pamilya. 5 raw ang anak, aba, grabe. Pero sabi nga nila, mas maganda ng may plano kaysa puro bahala na si Batman. Kasi sa plano, may direksyon. Sa direksyon, may kinabukasan. At habang napag-uusapan yan, halata kay Beyoncé yung kilig. Yung genuine smile na nagsasabing, "This is it." Siya na nga talaga. Pero sa dulo ng lahat ng ito, pareho silang may iisang layunin. Ang magkaroon ng maayos na buhay, stable na future, at negosyo na hindi lang para sa kita, kundi para sa kabutihan. Kasi kapag pinagsama mo ang puso, pangarap, at pagkakaintindihan, diyan nagsisimula ang forever. Kaya mga ka-EDZI, sabay-sabay nating i-manifest. Sana magtagumpay lahat ng plano nila, sa negosyo man o sa pag-ibig. Kasi sa totoo lang, bihira na ngayon ang ganitong klasing tambalan, yung may kilig, diskarte, at direksyon. At kung mangyari man ang lahat ng ito sa tamang panahon, isa lang masasabi natin. EDZI is real. EDZI is forever. Sana all lang samahan nila ni Kalingap Edu. Para bang hindi na lang tambalan kundi tadhana na mismo ang kumikilos. Sa episode na ito, napansin ng marami kung gaano kasimple pero napakaganda ni Beyoncé. Natural, hindi pilit. At si Kalingap Edu naman, ayun, yung ngiti niya hindi maitago, halatang tinamaan na talaga. Sa bawat tingin, sa bawat biro, may halong paghanga at respeto. Pero higit sa lahat, napag-uusapan na nila na yun ang tungkol sa negosyo. Oo mga bes, hindi lang basta content, kundi mga pangarap na para sa kinabukasan. Ibang level na talaga to, from kilig to goals. Si Kalingap Edu, may mga libro raw na binabasa at puro tungkol sa business at self-growth. Habang si Beyoncé naman, nagsisimulang magplano kung ano ang bagay na negosyo para sa kanya. Napag-uusapan nila kung paano sila magiging financially stable sa future at yan ang patunay na hindi lang kilig ang pundasyon ng kanilang relasyon, kundi pangmatagalang commitment. Sabi nga ni Beyoncé, hindi lahat para sa business kasi nangangailangan niya ng tutok, pasensya at puso. Pero iba ang dalawa, parehong may drive, parehong may disiplina. At kung matutuloy man ang plano nilang negosyo, malamang ito na ang magiging simula ng isang magandang partnership sa negosyo man o sa buhay. At alam niyo may mga fans na nagsasabing bagay kay Beyoncé ang magtayo ng boutique, mga gown, formal wear, for sale or for rent. Totoo naman, sa ganda at tindig ni Beyoncé, pwede siya maging sariling model ng shop niya. Imagine, Beyoncé Boutique